Nung nakikita po natin na sinasalaula yung ating saligang batas, sinasalaula yung ating pambansang budget, tayo po'y nananawagan na. Bigyan naman sana ng reprieve. Bigyan naman sana ng pahinga. Bigyan naman sana ng kaunting luwag yung mga kubang-kuba na ng mga ordinaryong manggagawa. Kahit po negosyante, kahit po business owner, kahit po employer. Sapagkat nakita naman natin kung paano linustay ng kasalukuyang administrasyon yung trilyon-trilyong piso natin. Kanya po kanina nag-iisip ako, ano kaya ang maaring ibigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga ordinaryong Pilipino? I-discuss po natin ito. In the light of yung projection, natapos na po kasi yung buwan ng Marso at alam ho ninyo, nung February, ang inflation rate ng Pilipinas ay 2.4%. Sinasabi ng economic managers ng administrasyon ni Marcos na ito raw po'y pasok pa sa kanilang 2 to 4% inflation rate projection, yung 2.4%. Subalit, ayon po sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas na po ito ang kanila pong projection for March, itong kakatapos na buwan, maaari pong pumalo ng 3.1 to 3.9% ang ating inflation. Ibig sabihin, tumataas. Hihigitan niya yung 2.4% inflation rate natin last month, nung month of February. Ang kanila pong projection ngayong Marso, baka po sumipa ito ng 3.1, between 3.1 to 3.9. Bakit ito tataas? 4 na bagay lang munang tingnan natin. Yung hindi maawat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Wala po tayong magagawa dyan. Wala po. Wala tayong magagawa dyan. Except naghanda sana yung pamahalaan. Pero yung control po, wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa sa presyo ng produktong petrolyo. Maliban na lamang, tanggalin muna, pansamantala, yung VAT sa petroleum or fuel or diesel products. Yung excise tax po, maliit lang ang mababawas dyan . Mga 5-6 na piso ang mababawas. Dapat po tanggalin, kung may tatanggalin man, 12% na VAT na ipinapataw sa produktong petrolyo. But anyway, dito po muna tayo sa causes ng inflation, yung push. Why is it going upwards? Yung hindi po maawat na presyo ng produktong petrolyo, yung pagtaas po ng presyo ng bigas. Kaya hindi ba merong panukala na maglalagay ng price cap o yung price ceiling, 50 pesos kada kilo ng bigas. Hindi rin po ganun kadali yan. Dahil kapag ka nag-impose ng price cap ang administrasyon ni Bongbong Marcos, history, yung kasaysayan, napatunayan na pag may price cap or may price ceiling, nagkakaroon po ng kakapusan sa supply. Bakit? Wala pong negosyanteng namuhunan ang gustong malugi ang kanyang hanap buhay. Halimbawa, kung nabili niya ang kanyang inventaryo ng 53 pesos, halimbawa na lang, kada kilo ng bigas, tapos oobligahin siya ng pamahalaan na magbenta ng 50 pesos lamang, lugi na agad siya ng 3 piso. Hindi naman siya gobyerno. Kanya nga siya naging pribado at naghahanap buhay dahil gusto niyang kumita. At kumita ng marangal. Hindi kagaya ng mga nagnanakaw ng trilyong piso natin diyan sa pamahalaan. Pangatlo, yung Meralco serviced areas, magtataasan at nagtaas na po yung singil ng kuryente. Dependent din po kasi sila sa presyo ng produktong petrolyo na nagpapatakbo sa kanilang mga sistema, sa kanilang kumpanya, kaya ipapass on po nila yan sa mga consumer. At higit sa lahat, yung pang-apat, yung patuloy po na pagdausdos ng halaga ng piso. Kahapon, nagsara ng 60.75, ngayon po ay kanina intraday trading, medyo lumakas ng bahagya ang piso. Hindi ko lang po natitiyak ngayon kung magkakano siya nagsara ngayong araw, na yan po ang ating magiging measure ngayon. Kanina po bahagyang lumalakas ang piso.
Ngayon mukhang magsasara, please feel free to correct me, ng 60 pesos and 30 centavos. An improvement of mga 40 centavos. At least may improvement, pero bagsak pa rin at nakatawid na tayo sa 60 pesos ang halaga po. So pag nagpatuloy po yung inflation na papataas, ang projection po ng ilang mga eksperto, pagdating mo ng April, baka 5 to 5.1% na ang ating inflation rate. Ano ngayon po ang kahulugan ng 5 to 5.1? Pagka sinuma po nyo, nag-average po kayo, ilalabas na po siya sa 5% for the whole first 4 months of 2026. Meaning, mas mataas na po ito sa targeted 2 to 4% band ng BSP. Ito papasok na yung ating diniskurso, mga 2 linggo na po siguro ang nakakaraan, na ang magiging bunga ng unjustified attack of US and Israel on Iran, in the guise of yung kanilang uranium enrichment, pinipigilan, etc. Ang magiging epekto po natin, at least dito sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino, ay yung tidal wave of inflation. Ito po ay ating naging pamagat 2 weeks ago. Ito na po yan. Hindi na po may tatanggi na meron na talaga tayong global economic crisis. Others refer to this as global economic meltdown. Nandiyan na yan, hindi na natin maiiwasan, hindi na rin may tatanggi. Hindi nga na itanggi na ni Bongbong kahit anong pilipit niyang propaganda 'Di ba? Nagdeklara ng emergency, state of emergency pagdating po sa energy, And of course, kahit po dadanasin na natin itong tidal wave of inflation, wala pa rin plano si Bongbong Marcos. Absent pa rin. Absent ang plano. Panay propaganda lamang, PR optics ang ginagawa. Ang sinisikap niya na magbigay ng pahayag na kung saan kakalma ang mamamayang Pilipino. Kagaya ng na meron daw tayong sufficient supply or availability ng produktong petrolyo. Ang problema hindi naman sila nagsasabi ng totoo. Mabuti pang naging maingat sila sa ganyang mga pahayag dahil pag yan po, kung ilang araw man ang natitira sa inventaryo ng mga oil companies na may-ari pa silang makapagbenta ng produktong petrolyo at gasolina, magkakaroon na naman tayo ng pagpipila o rationing ng kung ano mang natitira sa inventaryo. Mahirap po kasi yung gagarantiya mo that we have enough or sufficient fuel supply. Dahil ang problema po, tama yung sinasabi nila, hindi daw po problema ang production ng langis at supply. Tama, ang problema mo, saan ka kukuha ng supply? Dahil hanggang ngayon, sarado po yung Strait of Hormuz. At alam naman din ninyo yan, nanonood kayo ng international news, nagbabasa kayo ng mga international na pahayagan with emphasis on international dahil yung mainstream media natin, wala na po tayong aasahan dyan. At alam naman natin, nagbabanta din yung Houthis ng Yemen na isasara nila yung Bab el Mandeb Strait. Ano po yun? Yung po yun sa kabilang side naman ng Strait of Hormuz. Kung sa Strait of Hormuz, 20% po ng supply ng langis, pati yung liquefied natural gas ay diyan dumadaan. Sa kabilang side naman, 15% po of global maritime traffic doon dumadaan. Pag yan naisara din, whether in full or partially, lalo pong matitindi ang ang problema natin sa supply. So hanggat sarado itong Strait of Hormuz, 20% na agad ng supply ng langis sa buong mundo, bawas na po iyan. Diba? So magkakaroon talaga ng higpitan. Again, I'm drawing this from experience that we all experienced noong COVID-19. Di ba hindi tayo priority pagdating sa bakuna? Inuna muna yung mayayamang bansa.
bago dumating yung mga bakuna sa third world or developing countries kagaya ng Pilipinas. So ganoon din po rito. Bago tayo makakuha ng supply, uunahin ho muna yung malalaking bansa. Ano ho? Yung mga mas malalaki yung industriya. Ano ho? So, importante na bago tayo magpunta dito sa mahabang break, dahil ngayon po magkikita-kita po tayo next week na dahil bukas Thursday, Friday wala po muna tayong live. Gagabayan ko lang ho kayo sa mga talagang importante usaping panlipunan na dapat po ninyong sana ay dalin po ninyo saan man po kayo pupunta. Kung kayo'y mamamasyal, kung kayo'y magbabakasyon, kung kayo'y uwi sa probinsya, magre-reunion, ito po yung gawin ninyong topic. Pag-usapan natin, hindi po pwedeng iwasan dahil nandito na po ang problemang ito. Yung sinasabing makikipag-usap o nakikipag-usap ang bansa natin, bansang Pilipinas, sa bansang Iran, para daw po padaanin yung mga Philippine-bound ship na dadaan dyan sa Strait of Hormuz, yun po ay propaganda pa lamang. Ito po yung tinatawag nating another political propaganda na holding talks. Maaring nag-uusap-usap. Kaya lang, lagay po natin sa tamang konteksto. I do not want to be the killjoy or yung pong sisira sa mga napaniwala agad-agad na nakikipag-usap na tayo sa Iran. You must remember, yung mga bansang, yung UAE, yung Kuwait, yung Dubai, yung Qatar, yung Bahrain, yung Kingdom of Saudi Arabia, they were never attacking Iran during the start of this US-Israel-led war on Iran. Hindi sila sumusugod, wala silang opensa. Kaya lamang, bakit sila pinadala ng mga missiles ng Iran? Kasi they are playing host to US military bases. Huwag nating kakalimutan na tayo dito sa Pilipinas ay mayroong siyam, at least yung alam natin, yung published, yung publicized, merong siyam na EDCA bases dito sa Pilipinas. Paano tayo pagbibigyan basta-basta ng Iran kung tayo ay playing hosts to 9 US military bases? Kaya maghinay-hinay po kayo, ito po isang yung holding talks with Iran soon for the safe passage of our Philippine-bound oil ships. Wala pa po yan. Napakarami pa pong komplikasyon yan dahil syempre kung ikaw si Iran, hindi mawawala sa isip mo na baka yung ibang gagamiting aeroplano, warship, missiles at kung ano man ay manggagaling sa Siyam na military bases ng Estados Unidos na nanandirito po sa Pilipinas. Kaya ang isang nakikita natin, imbis na panay propaganda o political PR optics ang ginagawa ni Bongbong Marcos at ng Marcos administration, tingnan sana yung ayuda, yung konsepto ng ayuda. Mga kababayan, ang binibigay po na ayuda ay nakakonsentrate doon sa mga nasa public transport sector. Yun daw po yung simula. Fine, maganda yan, wala tayong debate, tulungan. Dapat silang tulungan. Kaya lang yung ayuda, ano na ba? Yung estado ng ayuda, yung ating mga manonood at subscribers and followers na involved sa public transport, nabigyan ba lahat ng driver at operator ng public transport sa buong Pilipinas? Kung hindi, kailan? Yung mga tricycle operators and drivers, yung mga TODA, sila raw po'y makakatanggap ng 5,000 pisong ayuda after ng Holy Week. Next week pa ho kayo. Yung 5,000, ulitin ko yung 5,000 yan, wala na pong kahulugan yan. Kukunin nila yan, marapat lamang. Pero pambabayad na lang nila yan ng mga nautang nila. Pag nabayaran na yung nautang nila, wala pa rin silang pang krudo. Wala pa rin silang pang diesel, wala pa rin silang pang gasolina. Bakit? Na-consume na ho, nabayaran na. Yun po yung sa public transport sector. Tanong, paano yung mga
wala sa public transport sector. Paano yung mga ordinaryong manggagawa? Ano ho? Paano yung kagaya ninyo, kagaya ko, kagaya ng higit na maraming Pilipino? Anong ayuda o anong tulong ang ibibigay o ibinigay na ng gobyerno? Yung 50% na fair discount sa LRT at MRT, paano yung hindi naman gumagamit ng LRT at MRT? Again, that is being parokyal. Kung LRT at MRT lang ang pinag-uusapan natin. Wala namang LRT at MRT sa Mindanao. Wala namang LRT at MRT sa Visayas. Wala namang LRT at MRT sa BARM. And yet, nakakaramdam sila ng hirap dulot ng sunod-sunod at hindi na makontrol na pagtaas ng produktong petrolyo na ang kasunod na po niyan, pagtaas ng presyo ng bigas, ng pangunahing bilihin, ng kuryente, ng lahat. So yun po yung tanong natin. May ayuda nga sa public transport sector. Nakakonsentrate initially sa Metro Manila. But again, that is too narrow a view, that is too narrow a perspective, that is too parochial. Paano yung outside of Metro Manila? Metro Manila lang ba nagtataas ang presyo ng produktong petrolyo? Paano yung hindi sumasakay ng MRT at LRT dahil wala naman tren sa Mindanao? Wala naman tren sa Visayas. Wala namang LRT at MRT dyan. So, excluded na agad sila sa benepisyo mula sa pamahalaan. Kaya ho dapat yung aking nakikitang isa, tax-free na sahod sa lahat ng manggagawa para patas, para lahat makaramdam ng kaunting luwag. Kagaya po ni Azalina Garay Natalak. Nakakaloka sa transport lang binibigyan. Pero paano yung nasa construction? Wala. Grabe katanga talaga ang namamahala. No? Ganon din si Margaret Magsaysay. Tama ka po, attorney. Si Lisette Flores Kafranca. Good afternoon din sa iyo. Si EDC Sun Thunder. Attorney Vic, ubus na po ang pera. Nasa maleta na ang lahat. Tama yan, EDC Sun Thunder. That is why when I was thinking, ano ba ang dapat ding gawin ng pamahalaan? Dahil sabi nga nila, mag-suggest kayo. Ang nakita kong isa, yung matagal na nating kinakampanya. Yung kampanya ko naman ho kasi, born out of what we have all experienced and still are experiencing. Ninanakawan po tayo araw-araw trilyon-trilyon piso. So, hindi po tayo makikipag-debate. Hindi po tayo makikipagtalo sa mga dalubhasa, sa yung mga ekonomista na hindi naman pwedeng dole out, hindi naman pwedeng bigay ka ng bigay, hindi naman pwedeng magbabawas tayo ng mga buwis, tatamaan ng koleksyon, etc. Tama naman po yun in theory and in principle, and probably in practice. But they should also not argue with us. How can they argue with us? How can they argue with me in our position na dapat naman bigyan tayo ng reprieve, bigyan tayo ng pahinga, bigyan tayo ng konting luwag sa pamamagitan ng tax-free na sahod. Ibig sabihin po, doon sa compensation. Di ba, tuwing sahod, hindi nyo pa nakukuha yung pinaghirapan ninyo, kaltas na yung buwis. Bigyan lang tayo ng pahinga. Ano? Kasi hindi nila pwede sabihin, babagsak ang koleksyon, mahirapan ng gobyerno, kahit po hindi naman bagsak ang koleksyon, inanakaw lang ng gobyerno Di ba? So, naintindihan ko po yun. Naintindihan ko yung prinsipyo po ng yung lifeblood doctrine. No? Ano po yung lifeblood doctrine? Alam ko naririnig nyo ito, hindi kinakailangan maging abogado, yung mga subject po sa kolehiyo, probably baka pati sa junior, senior high, nadidiscuss ito, yung lifeblood doctrine. Ibig sabihin po noon na yung mga buwis ay nagsisilbing dugo na dumadaloy para po mabuhay ang ating pamahalaan. Tama po yun. Wala po tayong pagtatalunan. Yung taxes, yung lifeblood doctrine. Taxes are the lifeblood of the government. Tama. Ang tanong, paano if yung mga taxes na yan are not spent properly? What about if those taxes
that are coming from collections from taxpayers like you, like me, like us, ninanakaw lang at nauuwi diyan sa flood control scam. Di ba? Kung sinasabi na itong lifeblood doctrine, that taxes are lifeblood of the government, taxes are the lifeblood of the economy, meron din po tayong pwedeng sabihin sa kanila. Huwag din nilang kakalimutan yung doktrina. Do not kill the hen that lays the golden egg. Di ba? Yung golden egg. Sino yung mga hen that lays the golden egg? Tayo po yun eh. Tayong mga taxpayers. Tayong mga ninanakawan ng trilyon-trilyon piso. So, dapat isipin na kesa ayuda, targeted, at pag tinarget mo naman, hindi rin nabibigyan ng lahat dahil sabi ng DSWD, double, triple, quadruple check pa nila yung listahan kung tama. Pati po yun, pambubudol. Ano pala yung pinagbibigay nila na ayuda nung nakaraang taon? Di pala sila nakakatiyak kung dapat makatanggap yun o recipient yun ng ayuda, pero pinagbibigyan nila. Ngayong meron tayong tunay na krisis na nangangailangan ng ayuda ang mga targeted sectors of our society, and they began with those belonging to the public transport sector. Hindi lahat nabibigyan dahil hindi po updated, hindi validated yung listahan. Kaya ang naiisip nating isa ay across the board. Bigyan luwag lahat, bigyan ng reprieve, bigyan ng konting tulong. Paano? Tax-free na sahod. Hindi po habang buhay. Masyado pong matagal yung isang taon. Para pong I was researching, meron po palang panukalang nakabimbing ngayon diyan sa Kongreso, yung House Bill 6205. House Bill 6205. Ang nag-akda nito ay si Eli, yung ating kaibigan, si Congressman Elijah Eli San Fernando. Pero yung kanya naman, income tax holiday on compensation. Pareho din po ng ating panukala na tax-free na sahod. And hindi man po perfect pa sa ngayon yung kanyang panukala, the strongest argument of you and me, of ordinary Filipino people, ninanakawan nyo nga kami. Kaya pwede ba huwag nyo kaming paandaran na babagsak ang koleksyon ng gobyerno? Bakit ba kayo nangungulekta? Para kanino kayo nangungulekta? Para patuloy naming sustentuhan ang pagnanakaw ng mga nasa pamahalaan? Ito po'y tanong. Di ba? Dahil pagod na po at kuba na ang higit na maraming mga Pilipino. So pag-isipan po dapat ito. And I agree, dito sa House Bill 6205 ni Congressman Elijah Eli San Fernando ng Kamanggagawa, party list, kasama natin yung Kamanggagawa, humihiling ang kanyang panukala ng income tax holiday on compensation. Sabi kasi ng iba na, bakit ka pa mag-income tax holiday pagka not more than 250,000 ang iyong annual income, exempted ka na? Hindi po, sa compensation. Ito po yung hindi pa nahihipo, hindi pa nahahawakan ng mga ordinaryong manggagawa, yung kanilang pinaghirapan, kaltas na po agad.